Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayon na araw ay pag-uusapan natin ay kung sigurado ka ba sa iyong kaligtasan o eternal security. At ang Bible verse natin ngayong araw ay John chapter 10 verse 27 to 29. Sinasabi dito ay, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." At mga kapatid, sinasabi naman nito na ang eternal security ay madalas itong naiintindihan bilang once saved, always saved. O pag tayo ligtas, ay palagi na tayo ligtas. Pero kailangan natin mag-ingat kung ano nga ba talagang kahulugan nito. Dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi mawawala sa kamay ng Diyos, pero hindi rin ibig sabihin na lahat na nagpo-profess ng faith ay totoong ligtas na. Kaya ang ibang theologians mas gusto na gamitin ang term na perseverance of the saints. Ibig sabihin, ang mga tunay na believers ay magpapatuloy sa pananampalataya hanggang dulo dahil malakas sila, kundi dahil sa pinanghawakan sila ng Diyos. Gaya na sinasabi sa John chapter 20-29 at Philippians chapter 1 verse 6, "It is God who began the good work in us, and He will bring it to completion." Hindi natin kayang panindigan ang salvation natin sa ating sarili. Lakas lamang, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon ay kakaroon tayo o nasisecure natin ang kaligtasan. Para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, not all professions of faith are genuine conversations. Hindi, sa madaling salita, hindi porket sinabi na Christian ako o nagpray ka ng sinner's prayer ay ligtas ka na. Meron talaga mga tao na akala nila ligtas na sila pero wala palang tunay na relasyon sa Diyos. Kagaya ng sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Kung kaya, napaka-importante na hindi lang tayo nagpo-profess ng faith, kundi may genuine transformation tayo sa buhay at karoon tayo ng buhay na nakasentro si Kristo sa ating mga puso. Kalawa ay true believers are preserved by the God and will preserve in faith. Ang assurance natin ay hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At tunay na believer, kahit damalas ng mga trials, struggle, at failures, magpapatuloy sa pananampalataya dahil sa sustaining grace ni Lord. At ikatatlo ay God secures our salvation and genuine fruit will show it. May kitang ebidensya ng kaligtasan sa ating buhay sa pamamagitan ng ating obedience, sa pagbabago ng ating puso at isipan, at sa desire nating lumakad kasama si Kristo. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging transformed by the Spirit of God at ang pagsentro natin o pamumuhay natin na nakasentro si Kristo sa ating buhay. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, examine your faith to see if you are truly in Christ. Dapat natin tanungin ang ating sarili, may bunga ba ng tunay na pananampalataya ang buhay ko? Hindi ito para matakot ka, kundi para siguraduhin naroroon ka sa tamang landas. Dahil sinasabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, "Examine yourselves whether ye be in the faith." Kalawa ay endure in faith, trusting in God's sustaining grace. Kung ikaw o tayo ay tunay na Kristo, na kay Kristo na, magpapatuloy tayo dahil sa Kanya, hindi dahil sa sarili nating lakas, na kapag tayo nadapa, babangon ka. Kapag nanghina ka, lalapit ka sa Kanya. Huwag mong sukuan ang paniniwala mo sa ating Panginoon. Dahil si Lord ang magsasustain na ito sa kanyang pamagitan ng kanyang biyaya. At tatlo, encourage others to pursue holiness, not false assurances. Tulungan natin ng iba natin mga kapatid na magkaroon o alamin ang kahalagaan ng genuine faith. Hindi natin dapat pinapayagan ng false assurance na parang okay lang tayo na mamuhay sa kasalanan dahil tao tayo. Basta tayo ay manalangin lang. Paminsan-minsan.
Ibig sabihin ito mga kapatid ay dapat i-encourage natin ng buong puso natin na magkaroon tayo ng connection o mailakad natin ng ibang non-believer papunta sa spirit and magkaroon ng holiness. O kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.